Isa na naman pong nakakatakot at nakakakilabot na pagbubunyag po ang ginawa dito ni Mami Pebbles Talakera patungkol po sa di umano'y mga ginto po or gold na mga Duterte na di umano'y tinago sa KOJC at patungkol po sa di umano'y mga sundalo ni Sara Duterte or Sara Army at patungkol po sa di umano'y balak na panggugulo sa mga rally na isinasagawa ngayon at patungkol po sa di umano'y masamang plano or masamang balak sa buhay ng First Family. Specifically, sa buhay po ni PBBM. At marami pa pong isinuwalat dito si Mami Pebbles Talakera. Pakinggan po natin mismong galing sa kanya. Ito na po. Natin yung Sara Army. Yung Sara Army na yan, nung nabuking ko yan, may kumausap sa akin. Na yung Sara Army na yan, yung binuo yan ni Digong sa, yung lumaban sila sa Marawi. Yan. Yung karamihan doon sa Sara Army sa ngayon, ay galing doon sa yung mga lumaban sa Marawi. Yung intelligence funds ni Sara, diyan na pupunta. Meron sila monthly. May monthly silang nakukuha kay Sara Duterte. 'Di ba nung una, sabi ang dami niyang BPSG. Yung mga yung mga Sara Army yon. Ni-ready talaga ni Duterte yun para sa kanya. At saka yung sinasabi niya na, hindi ko sinasabing malinis si Martin Romualdez, si Speaker, dahil walang anghel na politician pagdating sa kurakot. Meron nga lang yung garapal. Nangurakot na, ghost project pa. Wala pang ginawa. Substandard pa, diba? Yung gusto nila talagang sa kanila lahat ng pera na hindi na nahiya. Hindi ko sinasabi na malinis sa mga Marcos. Pare-pareho yan. Pare-pareho silang may bahid lahat. Mas kayo mga Duterte, mas makasalanan pa nga kayo dahil pumapatay kayo ng tao eh. Yung Sara Army na yan, binuo yan talaga para para planuhin talaga itong planado to. Yung pagpapatalsik kay BBM. Totoo yun. Nabuking ni Speaker Martin yung gusto ni Gloria. Tapos kasama dyan sa plano si Chavit. Kung anong ginawa kay Erap, yun din ang gagawin. Yung ginagawa nila ngayon. Kaso nga lang, hindi na nga kasi uso. So, tapos na dakit pa yung tatay, nadala pa sa ICC. And hindi nila sinabi na nung time na lumindol, yun yung talagang eksaktong date na sasabihin na hindi maaprubahan ng interim release. Yun yung date na yun. Kaya sumabog si Pulong. Ang unang plano dyan, pabababain lang ang presidente, manggugulo araw-araw hanggang sa mapagod ang presidente, mag-resign na siya. Hindi nga e-effect yun. Kasi wala nang ang DDS. Pero ang ginawa ni Pulong, pinago niya. Yung unang nakarating sa akin, sabi ni Charlie, yung unang sinabi ko yun. Tapos yung pangalawang nakarating, nabago na. Si Pulong pumunta sa mga, hindi siya umuwi agad. Alam ko hindi pa yata umuwi yan eh. Pinuntahan niya yung mga bangko kung saan nakadeposit yung pera nila. At yung mga golds, marami silang golds. Napakarami. Natatandaan. Tinanim nila yan sa ilalim ng simbahan ng KOJC. Natatandaan niyo yung nagbubungkal may na-detect si General Torre na umilaw yung detector lang, may na-detect na bakal. Tapos hinukay nila ng malalim, di ba? Konti na lang makikita na yung mga gold na tinago ni Digong. Pinalabas niya ngayon si Kibuloy para sumuko. Totoo yan. Totoo yan kasi isang DDS ang nagsabi sa akin yan. Very close to them. Hindi ko nilang sasabihin kasi kaibigan ko yun. And I don't burn bridge pagdating sa ganyan. Kasi pagdating ng pagtapos nito, lahat naman yan, hindi naman tayo aalalahanin yan. Diba? Pero kasi sa akin, mas gustuin ko ng umupo si BBM kaysa kay Sara. Ano yun? Gaguhan lang?
maliligtas yung mga magnanakaw. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayong magpagamit. So, balik tayo sa na iba na uli. Alam niyo kung ano na. Mga professional suicide bomber na ang kinuha nila. Yung mga kaibigan ng tatay nila. Kaibigan ni Duterte, yung mga ginagamit niya dati na nagsusunog. Yung mga nagsusunog ng lupa ng mga magsasaka pag nagla-land grabbing siya. Mga Muslim yun. Yun ang kinuha nila. Yun yung mga ready mamatay, wala silang pakialam. Basta sila pwede mo silang i-hire. Mamatay sila o mabuhay sila, wala silang pakialam basta may bayad. Professional na kinuha nila. Kaya dapat mag-iingat lagi at pag-ingatan lagi ng mga nagbabantay kay BBM na talagang yung security niya sa kanang ng pamilya niya. At maganda tong nag-iingay tayo kasi magiging malaking gulo to. Sobrang malaking gulo. At dapat mag-ingay tayo na ako nag-iingay ako talaga, wala akong pakialam kahit hinahanap nila ako. Kahit na ako lang yung vlogger na nag-iingay, na nag-booking sa kanila kasi naiintindihan ko lahat ng ka-BBM vloggers ko. Naiintindihan ko sila kasi nasa Pilipinas sila madali silang makita Diba? Ako nga, wala ako sa Pilipinas. Na-trace nila ako, diba? Pero hindi nila ako pwedeng galawin dito. Mapapahiya ka. Sarah, promise, and Ivy, pag ako pinagalaw nyo, mapapahiya kayong dalawa. Ang nakakaloka kasi, ayan, nasa Pilipinas na naman siya. Hindi na naman siya nagtatrabaho. Naninira na naman ang naninira. Akala mo ikakapanalo mo yan, girl? Hindi. Mas lalong nabibwisit sa iyo mga kabataan. Saka, babae ka, bukod sa babae ka, vice president ka, dapat kahit, alam mo yung konting etiquette man lang meron ka. Pero, kahit hindi siguro ako maka-Marcos or kahit na kung ako kunyari undecided, unang-una kitang sasampalin, paklayas tong ka sa labas, sa sulok, kain ka muna ng buto, bastos ka. Hindi pwede yung ganyan. Yung ginawa niyo sa Davao, sinabi ko sa inyo, diyan kayo nagkamali, hindi niyo magagawa yan sa buong Pilipinas. May aalma at aalma. Diba? Hindi lahat ng ginagawa nyo gusto ng tao. Magtrabaho ka kaya? Ang kapal din ng mukha no? Pero may dapat ang isang mag-ingat ha. Mag-ingat. O siya, actually hindi siya part 4. Basta meron ng Sara Army, may death threat, patutumbahin pala ang presidente, buong Marcos. Tapos ngayon naglalabas na sila ng mga videos. Simula nung sinabi kong may plano silang itumba presidente, pero naglalabas na ng video na tatadta rin sa harap ng pamilya. Diba? Na mga Muslim yung mga taga-Davao data yun. Ewan. Buti na lang hindi ako nakagpunta doon. Thank you Lord. Hindi ko sila hindi ko sila kadugo. Ako, Sara Mau Halimaw, aw, tama na. Manahimik na kayo ni Pulong ng mga kapatid nyo. Pati mga pamangkin yung matataba na 116 franchise na 7-Eleven. Diyos ko, pwede ba yung maging president? Kita nyo, bakit yun hindi yung iharap? Si Kiko ang hinarap nyo. Ayun mga kababayan, napakinggan nyo naman po yung mga binahagi ni Mami Pebbles. Para po sa akin, nakakatakot yan. At kung ako tatanungin nyo, delikado po yan kung totoo ang lahat ng yan. Dahil malaking gulo po, magkakagulo po talaga kapag meron pong nangyaring hindi maganda sa mga rally, no? Na-witness na po natin yan doon sa Mendiola, nagkagulo na doon. Pero kapag may gumawa na dumating sa point na may bawian ng buhay or may pumanaw, magiging malaking gulo po yan. Kaya nga po medyo worried ako sa mga kabataan at sa mga university students, sa mga estudyante na gumagawa ng kilos protesta.
Ang paalala ko lang sa inyo, siguraduhin nyo na hindi mai-infiltrate or hindi mapapasok ang grupo nyo, ang protesta nyo, ng masasamang loob. Dahil baka gumawa ng gulo yung mga yan or magpasabog, wag naman po sana, ay diyan po, no, magkakaroon na ng bintangan. Ibibintang sa ganito, ibibintang sa ganito, ibibintang sa Pangulo, para alam niyo yun, para guluhin ang Pilipinas at pasamain ang administrasyon, mga kababayan. Patungkol naman po dun sa ginto na sinasabi ni Mami Pebbles, ayun po, hindi ko po mabibigyan ng reaction yun dahil hindi ko alam kung conspiracy theory yun or totoo. Pero kung totoo man yun, saan nanggaling ang mga gintong yun? At naalala ko tuloy yung ginawang pag-amin ni Duterte sa Quadcom na meron siyang at least 5 billion pesos. No? At least, ibig sabihin, pwede pang mas mataas sa 5 billion. And patungkol naman po dun sa masamang plano sa First Family kay PBBM, wag na wag nyong susubukan yan dahil talagang magkakagulo dahil mga Pilipino ang makakalaban nyo. Dahil sa tinagal-tagal nyo na gusto nyo patalsikin si PBBM, ang Pangulo, hindi kayo nagtagumpay, magdadalawang taon or mahigit 2 taon na kayo nagrarally, wala kayong napala, ibig sabihin nito, majority ng mga Pilipino ay hindi gusto ang gusto nyo. Ibig sabihin nito, majority ng mga Pilipino ay gustong maupo si PBBM hanggang 2028. Ibig sabihin nito, kapag gumawa kayo ng gulo at mali or masama, sa buhay ni PBBM or sa First Family, ang mga Pilipino makakalaban nyo. Magkakagulo talaga. At wag na wag nyo lang talagang pupurbahan na gumawa ng mga bagay na makakapag-decide sa Pangulo na magdeklara ng martial law dahil pasensyahan na, lalong hindi matutupad ang pangarap nyo. Kasi syempre, kung gagawa kayo ng gulo, natural lamang na gagawa din ng aksyon ng Pangulo ng mga bagay-bagay at desisyon para mapigilan ng gulong ito. Dahil hindi na healthy Kung ganyan, kung yung mga sinabi ni Mami Pebbles, yung karamihan doon, yung iba doon, nagkakatotoo na sa mga rally. Nakita naman natin yung tangkang kudita, no? Yung sinasabing tangkang kudita at saka yung pinanood ko sa inyo na nagla-live stream. Ang alam ko, sundalo siya dati, na dinetalye niya kung anong gagawin nila sa katawan ni PBBM sa harap mismo ng pamilya ni PBBM. So, yun, talaga namang, yun po ay lantaran at walang takot, no? So, kapag talaga lang nangyari yan, malaking gulo yan sa Pilipinas. At hindi papayag ang mga Pilipino na kayo ang magtagumpay. Kung totoo man po yung sinasabi ni Mami Pebbles, hindi po pwede yan. Hindi po pwedeng pairalin ang estilo nyo or pamamaraan nyo sa buong Pilipinas. Hindi nyo pwedeng itumba ng itumba or pagpapatayin ng mga Pilipino. Hindi po pwede yan. Alam mo, sa totoo lang, siguro talagang matindi na yung galit nila no? Talagang baka dumating na talaga sila sa ganyang punto. Wag naman sana, no? Wag naman sana mangyari yan. Dahil nakita naman natin kung ano yung sunod-sunod na nangyayari sa kampo nila. Baka maging miserable na sila at gawin niyan, no? Pero again, bago ko po tapusin ang video na ito, disclaimer po, hindi po natin sinasabing kumpirmado yung mga ibinahagi ni Mami Pebbles, no? Kasi hindi naman natin kilala kung sinong source niya. Pero yung sinasabi nga po niya, may mga sinabi na siya na nagkatotoo at nangyayari na. Ang sa atin lang, huwag niyong subukan dahil pag napilitang magdeklara ng martial law ang Pangulo, lalo kayong hindi makakabalik sa posisyon. Gawin niyo na lang ang tama, ang legal, at yung pinapayagan ng konstitusyon at naaayon sa demokrasyang ipinaiiral natin dito sa bansa natin. Kung may mga masamang balak sa mga rally, yung mga sinasabi ni Mami Pebbles na magpapasabog, or kung may masamang balak sa First Family, huwag niyo na pong gawin, pakiusap. Malaking gulo po yan. At talagang lalong. Siyempre, Pangulo yan Hindi naman papayag yan. No? Na mangyari ang hindi maganda sa Pilipinas. Lalo na ang mga Pilipino. Hindi papayag. Hindi papayag sa ganyang style or pamamaraan. Yun lamang mga kababayan. Maraming pong salamat sa panonood.